Ephesians chapter 4. Pagkakaisa dahil kay Christ. Nakakulong ako ngayon dahil sa pagsaserve ko sa Panginoon. Nakikiusap ako sa inyo. Mamuhay kayo sa paraan na nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Lagi kayong maging humble, mabait at matyaga. Pagpasensyahan nyo ang isa't isa para ipakita ang pagmamahal nyo. Gawin nyo ang best nyo para hindi mawala ang unity na binibigay ng Holy Spirit sa tulong ng kapayapaan na naglalapit sa inyo sa isa't isa. Iisa ang katawan at iisa ang espiritu, gaya ng isang pag-asa na binigay sa inyo nung tinawag kayo ng Diyos. May isang Panginoon, isang faith, isang baptism, iisang Diyos at Tatay ng lahat. Siya ang Panginoon ng lahat. Kumikilos siya sa lahat para mangyari ang kalooban niya at kasama siya ng lahat. Pero bawat isa sa atin ay binigyan ng special gift depende sa gustong ibigay ni Christ. Kaya sinabi sa Scripture, nung umakyat siya sa langit, nagsama siya ng maraming bihag at binigyan niya ng mga regalo ang mga tao. So, anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ibig sabihin, bumaba muna siya sa pinakamalalim na part ng mundo. Kaya, yung bumaba, siya rin yung umakyat lampas pa sa langit para punuin niya ang buong creation. Siya yung nagbigay ng mga regalo sa mga tao. Inappoint niya yung iba bilang apostles, yung iba naman, prophets, yung iba, missionaries, tapos yung iba mga pastors at teachers. Ginawa niya to para gawing ready sa pagsaserve ang lahat ng taong pinili ng Diyos at para palakasin ang katawan ni Christ hanggang maging united tayo sa faith at pagkakakilala sa anak ng Diyos hanggang sa mag-mature tayo at maging perfect kagaya ni Christ. So, hindi na tayo magiging para mga bata na madaling matangay ng hangin ng kung ano-anong teachings at ng mga taong manluloko gamit ang mga gimmick na inimbento nila. Instead, ang pagmamahal ang magtutulak sa atin sa pagsasabi ng totoo para mas lumago pa tayo sa lahat ng aspeto at maging kagaya tayo ni Christ. Siya ang head natin. Dahil kay Christ, nagsasama-sama ang bawat parte ng buong katawan at connected ang mga ito sa isa't isa sa tulong ng mga joints. So, kung maayos ang kondisyon ng bawat parte, lumalaki at tumitibay ang katawan dahil may pagmamahalan. Ang bagong buhay kay Christ. Sa ngalan ng Panginoon, winawarningan ko kayo. Huwag na kayong mamuhay na para mga Gentiles. Hindi natatakot sa Diyos ang mga taong yan. Walang kwenta ang mga iniisip nila. Hindi sila nakakaintindi. Matitigas ang ulo at mga walang alam, kaya wala silang share sa buhay na binibigay ng Diyos. Hindi na sila nahiya. Nalulung na sila sa paggawa ng kahalayan at garapal sila kung gumawa ng mga kalaswaan. Hindi ganyan ang natutunan nyo tungkol kay Christ. Siguradong narinig nyo na ang tungkol sa Kanya at bilang mga disciples niya, tinuruan kayo ng katotohanan tungkol kay Jesus. Hubarin nyo na ang lumang pagkatao nyo, yung dati nyong pamumuhay. Iwan nyo na yung buhay na sinisira ng mga pagnanasang nanluloko sa mga tao. Dapat mabago totally ang mga puso at isip nyo. Tapos, isuot nyo ang bagong pagkatao na create na kagaya ng Diyos at nakikita sa buhay ng totoong matuwid at banal. Kaya, huwag na kayong magsinungaling. Dapat, magsabi kayo ng totoo sa isa't isa. Kasi, members tayong lahat ng katawan ni Christ.
Kung magagalit kayo, huwag kayong magkasala dahil sa galit nyo. Huwag niyong hayaang matapos ang araw na galit pa rin kayo. At huwag niyong bigyan ng chance ang devil. Yung mga magnanakaw, tigilan nyo na yan. Imbes na magnakaw, magtrabaho kayong mabuti para may hanap buhay kayo at makatulong sa mga mahihirap. Huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang paagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag niyong bigyan ng sama ng loob ang Holy Spirit. Siya ang tatak ng Diyos sa inyo at ang patunay na maliligtas kayo sa araw na tinakda ng Diyos. Alisin niyo ang lahat ng hinanakit, galit, pag-aaway, mga sigawan, paninira, at huwag niyong saktan ang damdamin ng kapwa niyo. Instead, maging mabait kayo, maawain, at patawarin niyo ang isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Christ.